Ikaw, anong gusto mong kanta? Anong gusto mong kanta? Sa Tagalog? Ikaw, bahala ka. Anong gusto ko? Yaka. Yaka patalik ba yun? Ano ba yun? Hindi ko alam sa'yo. Yakap patalik, sino ka talon? Yakap. Yakap at halik. Louie? Louie? Ito ba? Hindi na ah. Ako na lang, sir. Ha? Hindi. Ha? Pangako na lang. Nino? Emily Mendred ba yun? Sino? Emily Mendred. Mendred? Sa pangako. Pangako? Nilipin kasi ako sa mga ano eh. Nilipin kasi ako sa mga Sino kumanta nung Pangako? Emily... Ang hirap kasi hanapin yan pag di mo alam yung artist eh. Oo. Ito yung pangako. Ayan, ang dami. Iba-iba yan. Juicy, Kindergarten, Regine Velasquez. Yun. Dito yun. Side A. Ano ba yung pangalawang sabi mo? Tuesday. Ito? Tuesday? Yung garden ba yun? Well? Ha? Yung garden ba yun? Kindergarten? Ah, okay. Ito? Hindi mo naman marinig. Kantahin mo na lang, sir. Ha? Alam mo, kantahin mo na lang. Hindi ko nga alam ko eh. Pero narinig mo? Hindi. Narinig mo? Yan. Ayan. Yun. Narinig mo ha? Okay. Tama yung kantang yan. Kami yan, sir. Pakinggan mo, okay? Paano ko pakikinggan na sa'yo? Okay lang, papakinggan ko mamaya. Ikaw muna, sound trip nga tayo eh. Ano ako ngayon? Recovering kasi ako ngayon, bro. Ha? Recovering ako. Ngayon lang ako medyo nakaka-recover. Galing ako sa ano, bro. Hindi ko alam kung narinig mo na ba yung narcissistic abuse. Saan yun? Inabuso ako nung dati kong girlfriend. Ala nang marami, lalaki lang nang aabuso sa babae. Hindi. Inabuso ako nung dati, yung huli kong girlfriend. Saan lang kayo, sir? Ilan taon? Saglit lang. Sa saglit niya na yon, ganun niya nasira yung buhay ko. Kaya ngayon lang ulit ako lumalabas-labas. Kailan nangyari, sir? Kailan nangyari? Ilang buwan na? Nitong July lang. July, August, oh. Hindi, nung July kami naghiwalay. Mahigit isang buwan na nung naghiwalay kami. Ngayon pa lang ako nagiging okay. Pero yung isang buwan na hiwalay, torture ako. Hindi ako kumakain, hindi ako natutulog. Mahal mo talaga, sir, no? Ang narcissistic abuse kasi galing yan dun sa taong narcissist. Pag sinabing narcissist, ano yan eh, disorder yan ng isang tao. Nangyayari, yung taong may narcissism o yung taong narcissistic, gumagamit sila ng iba't ibang tao. Walang puso basically ang mga yan. Paparamdam nila sa'yo na mahal na mahal ka niya, pero hindi yun totoo. Gagamitin ka lang talaga niya for whatever purpose. Ikaw naman, syempre, pinaramdam niya sa yung mahal na mahal ka niya, mamahalin mo siya, di ba? Pag mahal na mahal mo na siya, tsaka kanya iiwan. Pag iniwan ka niya, wala kang sagot kung bakit ginawa yun. Biglang mawala lang. Bigla lang siya mawawala. Ganun. Tapos, nangyari, di ba, after nung nawala siya,
Isang linggo lang yung pagitan, nakita ko may bago na naman siya. Tapos, may bago kagad siya na lalaki, may bagong target. Yung lalaki na yun, 2 linggo niya ginamit. Kausap ko, ganun-ganon. Kung ano yung ginawa sa akin, ganun din ginawa dun sa lalaki. Ano, may pira involved, money involved, ganun. Depende sa nakita niya sa'yo. Kung ano yung maambag mo. Sa'yo. Eh ako, kita mo naman ako. Minin na natin, magandang lalaki ako, di ba? Ginamit niya yung katawan ko, gabi-gabi, araw-araw, lagi-lagi. As in, ano ko, hindi ko na nagagawa yung ibang responsibilidad. Talagang ano niya ako, inipit niya ako. Wala namang money involved. Pero yun nga, ang nangyari, Pinaglaruan lang. oo, paglalaroan ka, ganun. Minsan sa iba, parang di, madali lang yun, pinaglaruan, lalaki ka naman. Hindi totoo yun. Kay lalaki, kay babae, pag nalagay ka niya sa posisyon na yun, masasaktan ka. Ang hirap, diba, mahigit isang buwan, doon pa lang ako nakakatawa. Ngayon pa lang ako nakakatawa, ngayon pa lang ako nakakaganito. Pero kung nagkakilala tayo nung isang buwan, hindi ako ngumingiti, hindi ako nagsasalita, wasak na wasak talaga ako. Ganun kalala yung nangyari. Kasi nasa bahay ka lang, sir. Medyo tumaba na nga ako lagay na to kasi kumakain na ako eh. Pero nung hindi talaga ako makain, hindi ako umiinom ng tubig. Maganda, sir, maganda. Maganda yung babae, syempre. Kaya ka nga niya na Ano ka, Oo. Yung bahay no, nadaanan natin kanina doon sa Marcelo. Alam mo yung Marcelo? Kanina? Ayun, taga doon yung babae na yun. Nandun ako lagi, ha? Kapunta ka sa bahay nila, sir. Lagi nga ako nandun. Kaya nga niya ako nasira. Kaya niya ako nawasak. Lagi ako nandun. Ha? Hindi ko nang damit, anong dahilan? Hindi nga sila papayag ng ganun. Ginawa ko, di ba, nawala siya. Hinabol-habol ko yun. Habang hinahabol mo sila ng hinahabol, pahihirapan ka nila lalo. Ganun ang style ng mga yan. Kasi, dahil nga wala silang puso, nagkakaroon sila ng pakiramdam pag nakikita ka nilang nasasaktan. Gusto nila yun. Ganun nga sila, kaya nga narcissistic abuse. Inabuso ang kaibaitan mo. Inabuso yung pagkatao mo. Ganito na lang. Kung di ka pa naka-experience ng demonyo, yung mga narcissist, demonyo nag-anyong tao. Ganun sila. Kaya nga karaniwan, ang narcissist, mga babae. Kasi yan ang kahinaan ng mga lalaki. Mahal, sir, walang money involved, bro. Sakaling Oo, kung hindi, inubos niya pera ko. may money involved. May mga narcissist na yan ang pakay nila. Ubusin nila pera mo. May mga ganyan. Pero ito hindi naman ganun. Patawan mo lang, sir. Kasi yung mga yan, iba-iba yung motivation nila nung lumalaki sila. Yung mga narcissist, kaya sila naging narcissist. Sablay yung childhood niyan, hindi yan naalagaan ng maayos na magulang o kaya inabuso ng magulang, ganyan sila. Kaya hindi ba, halimbawa ikaw, inabuso ko ng magulang mo simula 3 years old hanggang 8 years old ka. Mapapariwara ka, so 8 years old ka. Ang mangyayari sa'yo, lalaki ka, tatanda ka, pero nakatrap yung utak mo sa 8 years old. So hanggang ngayon, 8 years old ka. Kaya yung trato mo sa tao, halimbawa, di ba, ang 8 years old, halimbawa, agawan mo ng pagkain, ano mangyayari? Tatampo. Di ba? Paano ba umarte ang isang bata? Ganyan, kung paano umarte ang narcissist, kailangan nakukuha lagi gusto. Ganyan sila, hindi na sila nag-mature. Eh ako, syempre, wala namang narcissist na magpapakilala sa yung narcissist sila. Wala namang ganun eh. So yun, pangatlo ko na yan simula 2016 na ganyan na din ako. Pero mas matagal yung relasyon namin noon, 1 year. Sobra yung nangyari sa akin noon. Nakulong pa ako, naubusan ako ng pera. Yun yung pinakamalala akong experience sa narcissist noong 2016. Noong 2019, nagkaroon ulit ako niyan. Ang masahol no, nagkaanak pa kami. Ganun din, inabuso din ako. Ngayon, kaya nga pahinga-pahinga ako. Diba, laki ng pagitan, 2019, 2023. Pahinga ako kasi sabi ko, putang ina. Baka makachempo na naman ako ng babaeng ganun. Putang ina, ganun nga yung nangyari. 2023, nung nagseryoso ulit ako makipag-date, putang ina, kachempo na naman ako ng ganun babae. Hindi, nagtuturo kasi ako. Nagtuturo ako ng MMA, Mixed Martial Arts. So sila yung lumalapit sa akin, i-inquire, o coach, gusto ko matuto niyan, ganyan.
Eh ngayon, nakita ko na yung pattern ng mga narcissist. May listahan niyang mga yan nang tatargetin nila. Kaya ako, nung na-target ako nitong huli, kaya nga kita mo isang linggo lang meron na, kasi nasa listahan na yung tao na yun. Kahit ka hanggang doon ka lang. Oo, may schedule kung kailan ka mawawala. O tapos next, ganun. Ganun na style ng mga yan. Wala kang puso yung mga yan. Kaya, ha? Hindi mo nabubungkit yung nasa. Hindi naman. Buti nga hindi. Kundi problema, eto nga huli kong yung nakilala ko noong 2019, di ba may anak kami? O yan, lagi ko siya nakikita kasi lagi kong kinukuha yung anak ko sa kanya. Grabe, iba tao hindi nila naiintindihan. Akala nila pagka ako nakita kasi nila ako umiiyak-iyak ako. Akala nila babae lang, hindi. Iba ang heartbreak kapag winasa ka ng narcissist. Hindi yan yung katulad ng iniwan ka lang ng babae. Ganun, hindi. Ibang-iba. Pag na-experience mo, maintindihan mo. Kasi ako, 3 beses ko na na-experience eh. Iba sila. Ibang-iba yung sakit na mararamdaman mo. Kung halimbawa, yung misis mo, iniwang ka, nasaktan ka, doblehin mo yun. Ganun kasakit pag winasak ka ng narcissist. Kasi nga, di ba sabi ko nga sa'yo, demonyo nga yung mga yan. So, ang mangyayari, kukunin na talaga literal yung buhay mo. Hindi mo napapansin, di ba si mo yung nangyari sa akin, naiiwan ko yung iba kong mga responsibilidad. Kinukuha niya na nga yung buhay ko. Matuwa pa eh, kasi nga lang naman sana, makamatay ka. Oo, gusto niya lang yun. Oo. Grand gesture yun eh. Parang putang ina nito, diba? Pakamatay para sa akin, oo. Gusto nila yun. Demonyo nga yung mga yan. Anong listen mo din ka? Hindi mo naman kasi yan pagka nakakakilala ka ng babae, hindi mo yan makikita sa unang tingin. Kahit pang 5 tingin, hindi mo rin makikita. Malalaman mo na lang pag nangyayari na. Magaling gumalaw yan mga yan. Demonyo nga eh. Kumbaga parang malapit lagi sa katotohanan. Hindi ka ilalayo ng halimbawa sa umpisa. Diba tayo, may mga tao tayong parang, ay, hindi ko gustong kaibigan to kasi na-expose agad. Hindi sila ganun. Hindi mo sila ma-figure out agad. Hindi. Demonyo nga, magaling talaga sila. Sobrang gagaling. Hindi mo talaga malalaman. Ang experience na siya, paano mo? Malululong ka pa ba ulit? Ano mo? Palagay mo? Ang hirap sabihin na hindi na ako magpapaloko kasi ganyan din sinabi ko nung 2016 eh. Oh, naulit pa nung 2019. Hirap magsalita ng tao. Oo, hindi mo talaga malalaman sila, promise, hindi mo malalaman. Magaling sila masyado para malaman. Ha? Ikaw ba naman, ikaw pa yung topic na tangkad. Yun na nga eh, kaya nga magaling tumarget yung mga yan. Magaling tumarget yung mga yan. Eh yun, ako parang ngayon, sabihin na natin makikipag-date ako, ano talaga, iiwasan ko muna yung kasi tawagan mo sa messenger, di mo makakontak talaga. ibablock ka, binlock nga ako eh. Oo. Tapos mandadamay pa yan ng ibang tao, kukwento niyan sa ibang tao na ikaw yung masama. Kaya kanya hiniwalay kasi masama ang tao. Ganon, mag-iimbento ng kwento yan. Yeso na nanakit ka, ikaw yung abusado, ganun gagawin yan para magmukha kang masama. Kaya nga ako nakulong nung 2016, ganun nga ginawa sa akin. Ha? Nakulong ka ba? Eh yun nga, ginawa sa akin, sinasuhan ako, nananakit daw ako, nagnanakaw daw ako ng pera, lahat. Rapist daw ako, lahat. Tanginang yan. Ilang buwan? Saglit lang, 1 linggo lang. Wala namang, hindi naman napatunayan yung mga yun. Kasi nga, wala namang patutunayan. Hindi naman totoo kasi. Nilaban mo talaga. Hindi, alam ng mga pulis na, hindi totoo. Kumbaga, pinakita lang din nila talaga na sinusunod lang nila yung procedure. Pero, alam ng mga pulis na, putang ina, pinagtripan tong lalaking to. Yun na nga. Alam mo naman, pagbabahay ka, Oo. tama eh. Oo.
Grabe ang experience ko dyan. Ngayon nga lang ako talaga ganito, yung medyo upbeat yung pagsasalita ako. Pag na-tsempohan mo ako mga 3 weeks ago, ganun. Hindi ako ganito. Imik ka lang, wala. Hindi ako, wala, parang blanco lang mukha ako. Tapos minsan iiyak ako. Nang bigla, yung iiyak lang ako bigla. Ganun kagrabe yung ginawa niya sa akin. Ayun, yung ngayon, yung huli niyang lalaki na ginamit, ganun din, hindi rin nakakatulog. Ngayon, nabalitaan namin, bumalik dun sa dati niyang boyfriend. Ilang Eh, taon na yun, sir? Bata ka, sir? 25. Yung babae, 25. Samantala ikaw? Ha? 33. Yung baba, Pakidot lang pala tayo. 33 ka lang din? August 9 ako. April 2 ako. Birthday mo lang. Baka-birthday ko lang. Happy birthday. Ako nung April 2 ako. Matanda ako sa'yo. Hirap din ba yan, sir? Yung mga yan, lalala pa yan. Timo, 25 pa lang siya. Pag umidad yan ng 30, lalala pa yan. Lalala yan. Kasi andun pa yung enjoy niya. Hindi yan magbabago. Habang buhay silang ganyan. Habang buhay sila, walang gamot dyan eh. Sabi ko nga sa'yo, trap na sila sa pagkabata. Yan na sila, habang buhay. Hindi yan magmamature. Hirap yan, sir. Pag yan ang asawa mo, sir. Oo. Kaya nga yung narcissist ko nung 2016, yung nagpakulong sa akin, nalaman ko, kinasal ako, sabi ko, putang kinakawawa tong asawa nito. O yun na nga nangyari, kawawa nga yung asawa. Nalaman lamang ko, hindi na nakakapasok sa trabaho. Ganun. Kawawa nga. Yung mayaman tinitira talaga nila. Kawawa talaga din. Baka maubos na yung pera. Iba-iba objective na mga yan. Yung iba pera, ganyan. Pero ako, objective niya talaga. Kasi ang mga narcissist niya, empty buhay na mga yan eh. Wala silang ginagawa. Empty. Hindi sila busy. So ngayon, magnanakaw sila ng buhay ng iba. Nanakawin nila yung buhay mo. Kung nakapunta ka sa bahay nila, sir, anong makikita mo? Anong mababasa mo sa... Mabigat yung energy dun sa bahay nila. Ano sino kasama niya? Nanay niya nandun, dalawang kuya niya. Ganito yan, di ba sabi mo sa'yo, yung mga narcissist na yan, inabuso yan ng pagkabata. So, anong nangyari, dyan dun sa ex ko, nirape yan ng tatay niya. Kaya wala din yung tatay niya sa bahay na yun, nanay niya. Ngayon, yung nanay niya, inabuso din siya. Lagi siyang pinapahiya sa harap ng maraming tao. Yung asawa niya. Ha? Pinaharap ng asawa niya. Ano na? Pinahiya sa asawa niya. O nung magulang din niya. Hindi, nung ex ko, itong huli kong ex, yun nga, pinaano siya, lagi siyang pinapahiya ng nanay niya. Okay. Tapos yung tatay niya, ni-rape siya nung bata siya. Sinabi siya. Oo. Ganyan yung mga yan. Laging merong masamang nangyari dyan sa mga yan. Kaya nga ako, as much as lima na anak ko eh. As much as I can talaga, ina-attendan ko yung mga anak ko. Kasi pagka hindi ko nabigyan ng attention yung mga yan, magkakaganon yung mga yan. 3 anak kong babae, 2 lalaki. Magkaibang babae din. Magkakaibang babae din. Malas nga ako sa love life. Ganyan nga lagi napupunta sa akin. Utang inang yan. Swerte ka sa mga anak mo. Ha? Swerte ka pa rin sa mga anak mo. Oh, yun lang. Oh. Mababait yung mga anak ko sa akin. Hindi sila yung hindi sumusunod. Laging silang sumusunod. Laging may I love you. Mababait sila sa akin. Sabi ko nga, swerte naman nga ako sa mga anak ko. Pero yun nga, sa love life, puta, lagi ako nakakatsempo ng ganyan. Kita mo yung mga pagitan, no? Layo-layo na nga eh. Hindi naman ako nagmamadali eh. 'Di ba? Kita mo layo-layo na nga, pero pag sinempo, pag nagseryoso ka, tsempo ka pa rin sa ganun. Kaya ito mo, 2016, ang layo naman, no? Sunod kong nagkaroon ng girlfriend, 2019 na ulit. Ganun na naman nangyari. O, sabi, nagpahinga ako, di ba? Tagal, 2020, 2021, 2022, 2023. Putang ina, ito na naman napunta sa akin. Okay. Grabe nga. Ha? Ano talaga punti na yan? Wala pero yung tulad mo, matuturo ng mama sa art. Yun nga, kasi yung good na, na pinalit yung sumunod, nung ditong huli ko, yung sumunod, bodybuilder. Nagtuturo naman ng pagpaganda ng katawan.
Yung lalaki bago ako, soccer player. Yun nga mga target niya nung ex ko na to. Grabe nga siya. Tapos, expect mo na yan. Ano ba? May makilala ka. Talagang ano ba? Maging handa ka na. Yun nga eh, yun yung inaano ko, inaaral ko ngayon. Paano maging handa sa ganyan. Kasi hindi mo din talaga maaaral eh. Minsan kahit hinahanda mo yung sarili mo, mas magaling talaga sila sa'yo. Hindi ka magiging mas magaling sa kanila. Never. Kumbaga, dahil nga pang demonyo sila, pang demonyo galawan nila, ang chances mo para makatagpo talaga is nang maayos-ayos eh, kung literal kakausapin ka ng Diyos at sasabing, anak, ito ang para sa'yo. Yun, sigurado ka doon. Pero hanggat hindi ganon, putang ina, chances mataas makakatagpo ka ng ganong babae. Pag maganda siya, talagang ano ka eh, makalapit ka talaga. Oo, maganda. Ang karisma lang pag maganda eh. Di ba? Oh. Kakalang. Kaya pala nahuhulog ka talaga din. Tsaka kahit hindi, yung 2016 na ex ko, hindi naman ganito kaganda eh. May itsura. Pero ganun din, talagang mahuhumaling ka kasi nga magaling sila eh. Alam ka nilang ano, but the first time ka nilang na-meet, huhulihin ka talaga nila lahat ng kahinaan mo. Alam nila kung paano kukunin yun. Alam nila nang hindi mo namamalayan. Hindi mo alam na bawat every time na bumubukas yung bibig mo, bawat kilos mo, aral nila. Alam nila kung saan ka nila aatakihan para makuha ka nila. Alam nila. Sabi ko sa'yo, sobrang galing nitong mga ko. Kaya nga ayoko magsalita na hindi sa susunod hindi mangyayari kasi hindi ko talaga alam paano sila basahin eh. Magaling talaga sila masyado. Kaya nga timo ang term abuse kasi nga wala kang kalaban-laban. Hindi mo maipaglalaban yung sarili mo. Ma-experience mo sir, anong masasabi mo sa kanila? Anong masasabi mo sa kanila? Sa kanila, sa mga tao or sa mga babae? Ano yung babae, klase? Masama silang tao. Kumagain sabi, naka-record lang sa akin pero naka-video ako. Ano? Naka-video, naka-vlog ako. Oh, ano nga sasabihin ko? Anong sabihin mo sa kanila? Tigilan ang ganun ba? Ano no? Kumbaga tigilan mo na. At tigilan. Hindi mo pwedeng sabihin sa kanila. Ano yun? Wala nga silang pake. Naka-video ka, baka nakita sa picture, sa video yung picture ha. Hindi, ganda na. Sure ka ha. I-review ko naman yan. Mamaya puta, mapanood niya to, putang ina. Tuwan-tuwa lalo yun kasi putang ina, timotong lalaki to, hanggang sa angkas. Nag-uusapan kami. Grabe, basta ako yun lang masasabi ko, hindi mo po, walang konsensya yung mga yan, kahit magmakaawa ka, kahit nga magpakamatay ka sa harap ng mga yan, walang pakialam. Walang pag-asa yung mga yan, kaya nga kailangan mo lang talaga silang maiwasan. Pero yung ine-expect mo na mamimit mo sila, tapos magbabago sila, hindi mangyayari yun. Hindi mangyayari. Yung Diyos nga, hindi na bago yung demonyo eh. Ikaw ba kaya? Kaya ano na lang talaga, pagdadasal mo na lang. Ako ganun lang ginagawa ko, nagdadasal. Yung ate ko pastor eh, so tumatawag lagi ako sa ate ko, pinagdadasal ako ng ate ko. Yun lang ang paghihilom mo. Hindi uubra yung lalabas kasi iinom-inom ka, maglalasing ka, wala yun. Hindi ka gagaling sa ganun. Kinabukasan, ganun pa rin mo. Oo, kinabukasan ninakawang ka pa din. Kaya kailangan talaga may magdadasal sa'yo. Kasi demonyo nga yung tumira sa'yo eh. Demonyo. Kaya kailangan talaga Diyos din ang lalapitan mo.
Ganun lang ako. Lagi akong pinagdadasal nung ate ko. Ganun lang, kaya naging okay ako ngayon. Pero tingnan mo naman, di pa rin ako 100% okay kasi pinag-uusapan pa rin natin, di ba? Oo. Pero nakakangiti na ako, nakakatawa na ako. Pero ano pa ako, may 10% pa. Kumbaga 90% na okay pa lang ako. Hindi pa ako 100%. Hindi lang siya, hindi. Kaya oo. Ito nga, ano to eh, gig yan eh. Bukod sa pagtuturo kasi, nag-host ako ng mga event. Yan, so yan, yung pupuntahan natin actually sa tapat ng SM Molino, hindi sa SM Molino. Pero dun, Anong event dyan, sir? party eh. Doon ko pa lang malalaman eh. Ako naman, 20 years ko nang ginagawa to, kaya hindi ko kailangan ng parang sinasabi muna bago ko ano. Hindi, kaya kong gawin yan kahit dun mo sabihin sa mismong event. Kaya kong gawin. So, yun naman. Haba-haba ng experience mo, di ba? Ang kawawa, yung ex niya. Ito, di ba, nagbalikan sila ng ex niya. Ito, tong huli kong chick. Di ba, nagbalikan sila ng ex niya. Kawawa yung ex niya. Tinext nga ako, sinat nga ako nung isang araw eh. Oh. Kasi alam din niya naging kayo. Oo, alam nung ex niya na naging kami ng girlfriend niya ngayon. Kaya nga ako chinat eh. Ano ba yung ex na sir? Alam na yung ugali ng... Oo, hindi ko nga alam ba't niya pa tinanggap-tanggap eh. Ewan ko, gusto yata ng sakit ng ulo. Ewan ko sa kanya. Parang ako, ano na lang, ang nagpapalubag na lang ng loob ko is parang yung Diyos, binigyan na rin ako ng ano na, hanggat maaga pa, tapusin mo na yan. Kasi pag nagtagal yung relasyon mo dyan, putang ina, wasak ka lalo. Buti na lang nga. Oo. Kaya ano din, naging mabait din sa akin yung Diyos dun sa part na yun. Hindi na tumagal, kasi wawa sa akin ako nun. Yung last mong kita, sir, wala ka namang ginawang masama, wala ka namang... Wala nga, bigla, sabi ko nga sa'yo, ganyan nga sila, bigla talagang mawawala. Walang ano, yung tipong warning na, dahil inaway mo ako, iwan kita, walang ganun. Wala. Sipin mo yung gabi, bago niya ako iniwan, ang gaganda pa ng mga sinasabi niya eh. Kaya so excited siya sa future niya, kasama ako. At mo, putang ina, kinabukasan wala ka na. Oh. Ganun nga kagago yung mga yan, putang ina. Sana ako, yan ang mundi ng dasal ko eh. Sabi ko nga sa ate ko eh, pagdasal niya rin ako dun sa area na yan. Kasi syempre ako, puta, 33 years old, 5 anak sa iba-ibang babae. Putang inang yan, parang, syempre gusto ko rin namang manahimik, di ba? Gusto ko namang may permanente akong asawa, di ba? Tama na. Ha? Kumbaga tama na. Oo. Kaya nga, timo, layo-layo yung pag-girlfriend ko kasi ayoko magkamali. Pero putang ina, yan nga. Kaya sabi ko, one time sabi ko sa Diyos, putang ina, ano ba to? Ba't nyo ako gilaganito? Kaya pala magigwapo din, no? Putang ina, kaya may tinatawag na pogi problems eh. Iba na, hirap maging maka-girlfriend. Kung ikaw, babae na naman malapit sa'yo, di ba? Experience mo sir, marami kang natutunan. Oo. Marami rin ako kasi plano kong maging psychiatrist. May naman ako, may mga credits naman ako. So pag bumalik ako sa school,
ipupurso kong mag-psychiatrist. Siguro, tulong na rin ng Diyos sa akin, no? Sige, gusto mo mag-psychiatrist, o sige. Papadala ko sa iyo yung mga malalupit yung Saltec. Ewan ko, kaya sabi nila, be careful what you wish for, di ba? Oo, sabi ng Diyos, o sige, gusto mo mag-psychiatrist? O di ito sa'yo. Sige, gawin mong ano yan, gawin mong case study yan, pag-aralan mo yung tao na yan. Wala ka na ibang ipinag-abalahan, sir? Lang, mga anak ko, events, martial arts, yan lang. Kaya nga may time naman ako mag-girlfriend talaga. So yun nga po, tangin. Okay naman, nabubuhay ko naman yung mga anak ko kasi minsan sa isang buwan kumikita naman ako 70, 80,000. Okay na rin. Siyempre hindi man yun lagi, pero at least on average kumita ka nga ng 30 mil isang buwan, medyo pwede na eh. Oo. At saka ako, hindi naman ako maluho. I mean ako, kung maging kaibigan mo ako, ang mga damit ko halos pare-pareho lang. Pag makikita mo ako araw-araw, makikita ko parang hindi ako naliligo kasi pare-parehas lang yung damit ko. Oo, hindi ako maluho. Kaya buhay naman yung mga anak ko. Kaya nga ako, pag nag-girlfriend, naaalagaan ko yung babae ng maayos. Kasi, alam mo yun, hindi ko sila ginugutom basically. Okay naman. Hindi naman ako maabot sa point kasi mahirap lang din ako talaga nung lumalaki ako. Abuse din ako nung bata ako. Mabait lang talaga yung Diyos kung paano, ba't di ako naging kriminal eh. Pero marami rin akong pinagdaanan ng bata ako. Na-rape din ako, lahat-lahat. Nangyari din sa akin yung mga yan. Kung hindi nga lang ako pinatubayan din ng Diyos, malamang baka nasa kulungan talaga ako ngayon kasi 3 tao, 5 tao na pinatay ko. Ang pangit ng ng pagkabata ako rin. Pero mabait nga ang Diyos kaya okay naman ako. Kaya yun din yung iniiwasan ko mangyari sa mga anak ko. Kaya nga tingnan mo, 'di ba, as much as I can, gusto ko solid na pamilya. 'Di ba? Hindi hiwalay. Minsan kala ng mga tao dahil pogi ako, kala nila gusto ko yung ganon. Iba-iba nanay ng mga anak ko, kala nila gusto ko yun. Hindi ko gusto yun. Kaso yun nga yung nangyayari sa akin eh. Siyempre gusto ko, yun yung isang bagay na wala akong lumalaki, yung kompletong pamilya. Wala akong tatay, wala akong nanay. So siyempre yun yung gusto kong makuha ko. Kompletong pamilya. Kaso putang ina yan nga. Masasabi mo, mahirap na maging pogi. Masasabi mo, mahirap pala maging pogi. Pogi o pangit, pag na-tsempo ka talaga sa ganyan. Sige, oo. Yun yung pinin ko eh. Saan po kayo? Pero dun nga ako sa actually eh, sa Task Us. Pero yun kasi, hindi ko mapin eh. Yun sa tapat nun. Ang tapat sa kabila? Oo. Sige, pwede naman tayo mag-user. Pero hindi ko siya mapin kanina, kaya sabi ko, sige, simuling na lang. Malapit na. Dahil pwede ko naman lakarin. Hirap. Kaya ako, sinusubukan ko rin labas ng labas. Kasi pag matagal ako doon sa kwarto ko, minsan naaalala ko pa, ganyan. Torture nga. Ako yung dati kong narcissist, yung 2016, 6 months bago ako naka-move on. 6 months! Ang tagal nun. 6 months bago ko naramdaman na okay na talaga ako. Tagal nun.
Eto ngayon, may isang buwan na. Pero sabi ko nga 90%. 10% na lang okay na talaga. Pero hindi naman ako nagmamadali ulit. Hanap na naman, baka ma-tempo na naman ako. Ang ina, double dead na ako nun, bro. Kaya sabi ko, sige, relax lang. Ano naman ako, syempre nakakaraos pa din naman ako. Ibig sabihin, may mga girls naman ako na ma-meet na pag-sex lang. So sa larangan na yun, okay naman ako. Kaya okay naman ako minsan kasi sabihin, tagal mong bago mag-girlfriend, paano pagka gusto mo makipag-sex? Meron naman ako mga girls na nami-meet na, yun lang din ang gusto. Kaya okay lang. Oo. Yung task pass ata, ayun eh. Hindi ko alam kung nasaan yung task pass eh. Pero kahit dyan lang, hanapin ko na lang. Yun ata yun eh, yung building na yun. Yung susunod, hindi ko alam eh, hindi naman nakalagay eh. Pero nung nakita ko kasi sa map, ayun, tama nga kasi ito yun. Kasi malapit sa teleperformance yun eh. Yan yan, tama, task pass yan. O yun. Yung maingay, yun. Ha? Hindi ko alam eh. Hindi man nila sinabi. Sabi lang nila, kailangan nila ako eh. Tama, task ka. Ito nga. Di pa, task start. Sige, dito lang. After ano ka ata kami kasi, parang eksena namin after niyan. Ulit sila. Mahirap sabihin niya. Tingin mo, gusto ko magpaloko. Talagang natisyempo nga lang ako. Kumbaga, ang pinasabi ko sa ate ko, ang ipagdasal niya sa akin, magkaroon ako ng kapangyarihan na matukoy. Yun yun eh. At least, pag may kapangyarihan ka na, ito yan. Kaya mo na silang iwasan. Ano ngayon dyan? Hindi ako sure eh. Paano ko malalaman? 309. Kahit 50 bigay, kahit 350 kunin mo, okay lang. Iba na lang ako ng 150. Tama, di ba? 350. Di nga.